Noong August 23, 2016, doon po sa Committee on Human Rights and Committee on Justice, binanggit po dito yung reward system. At sinabi po ni former Chief PNP, Gerald Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to show this video clip, Mr. Chairman, please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol doon sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo diretsyo ni Pangulong Duterte ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan na mga drug pushers? Kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir. Wala kong pili yan, Your Honor. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant ko ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ng Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge diyan sa pagdi-distribute. Basta ang last na nasabi niya sa akin is 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. So depende dun sa kanilang anatomy kung saan yung Kung mas nasa mataas. taas, mas mataas. Pag sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaari yung 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun, Your Honor. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigyan kami ng awards. Or kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kami sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi po ako, hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Tanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayong makahingi niyan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong Mr. Chairman, Mr. President, will you confirm that the Office of the President humingi po ng mataas na budget para po sa reward system? Sir, can you kindly use the mic, please? Will you kindly use the mic, please? That's correct. So, You have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I will be allowed to explain, ang isang pulis, at magtanong ka dito after this proceeding, magpunta ka ng anong istasyon, ang pulis, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office materials. Pero sabihin mo yung pulis na may sariling fund for an operation day-to-day to follow up cases sa mga criminals, wala, sir. Magtawag ka ng siyang pulis dito ngayon. Magtanong ka, pagkatapos dito. yan po ba, Mr. President? Kailangan, Go ahead, sir. Yeah, Go ahead, yeah. sir. No, go ahead, sir. kailangan punduhan mo talaga ang pulis. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang pipinance niyan. Walang pera ang pulis na mag-follow up kung saan dinala yung victim, kung they have to spend money or else you end up with nothing, and sometimes
pag yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod, pinapatay nila. That's why it's a race against time. Kaya ako, pagka ganito, mas kung na presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo, pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa Mr. pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga... Mr. President, thank you so much for refraining yourself from speaking bad yes, words. sir. We appreciate that. No? Nakikita po namin na talagang pinipigilan nyo ang sarili nyo. Takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Natutuwa po kami dahil nga nagiging maayos po yung ating Totoo. usapan po, sir. Sir, kasi po may... Sweating hands, oh. Takot talaga ako sa inyo. Kami rin po, malamig din po kamay namin dahil Mr. President, medyo nabanggit din po dito ni General Bato during that time that siya po ay tinatanong ni Senator Grace po na sinasabi na sino magdi-disperse doon sa Office of the President. At may sinasabi po si General Bato, sino po ba yung sinasabi na assistant na magdi-disperse po nung pera para sa reward system? Yes. Sino po, Mr. President? Hindi ko na sinong kahiro doon. Kasi may sinasabi po si Gerald Bato na tao na magdi-disperse ng pera from the Office of the President. Sino po yan, Mr. President? Hindi ko na alam talaga. Pagka ganung police operations, actually, it's an official, it's not a hidden item there. Kunin mo doon sa kahira sa baba na kay police operation Mr. President, lahat naman yan police operation. It cannot be funded by, it cannot be, a police operation cannot be funded by private money. That is not allowed by law. pero during the time that you were, during one of your interview, Mr. President, I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, pero galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako nakahawak ko na the money I was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. Maniwala President. ka nyo. Hindi, yun po sinasabi ng COMELEC, Mr. President. And yun po yung batas na atin po dapat sundin. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Mr. President, you cannot ask question. We will be the one asking question. That's why I said, Kasi po kami po, pag nakakatanggap because po, it Mr. President, I is still have the floor. incongruous. Mr. President, kasi po ako pag nakakatanggap, kakaunti lang po yung nabibigay sa ating donation. So kulang na kulang pa po. And we believe that you have mentioned that excess money was utilized for the reward system. Is this true, Mr. President? Public interest. To protect public interest. Kaya nga po, Mr. President, Yes. na-utilize po yun. Yung sa, Yes, correct. Thank you, Mr. President. Mr. President, binanggit po natin, isa sa mga pronouncement din po ninyo, that in no matter, sabi niyo po, that you won't apologize to the thousands of people who died and families who suffered because it is your belief that it's worth killing drug addicts and pushers. Dahil nga sa sinabi niyo rin yung don't destroy my country because I will kill you. Nabanggit niyo po ito, Mr. President. And Correct. would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Again, sir? There's a lot of ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Of course. 'Di ba? Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. As a Yes. matter of fact, Mr. President, Rebellion. yes, correct. Yung pong tinatawag po nating economic saboteurs, yung pong mga sumisira ng ating kalikasan,
yung mga nagpapasok ng mga illegal, yung mga smuggling sa ating pong mga costume, yung pong mga droga na pinapasok, yung mga illegal na bigas, yung pong mga asukal at iba pa. And at the same time, Mr. Chairman, yung corruption also. And at the same time, Mr. Chairman, ito pong tinatawag nating conniving with the different enemies. These are forms and elements in destroying our country. Mr. President, your pronouncement that don't destroy my country cause I will kill you. Does this pertains to all of these elements, Mr. Hindi naman. Sir, I was really particularly worried because yung droga kasi ang target yung mga bata. Hindi tayo. Ang droga na distribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano, kung ang next generation ng Pilipino puro bangag at marami nakikita mo dito mga opisyal natin sa gobyerno, nakikita mo mga bangag alam mo na kung sino ang bangag, tinatawag nila kaya ako, sir, I'm just being, I was being a father of the city. But talagang galit ako sa kriminal. Yes. And would you Naggalit ako sa kriminal. And would you agree with me, Mr. President, that doon po sa inyong war on drugs, yung mga reported, majority of those that were reported killed on war on drugs were not really all drug addicts and pushers? Would you agree with me? Well, because some of those who are really Collateral. in trafficking are not marunong eh. Those in trafficking sa drugs, may utak yun. Yun sila ang nag-traffic ng drugs. And they avoid taking drugs because alam nila na kung malulong sila sa droga, hindi na nila magamit yung utak nila. Mr. Kaya, President, yung yes. sinabi nila na hindi lahat drugista, tama yun. Yung Pero ito po ay mga collateral damage. Sabi nga po, shit happens eh. Di ba? Sabi ni Gerald Bato. So, if ever that meron pong collateral damage, meron pong mga shit happens, will you consider this as a failure of the war on drugs? Hindi, sir. I would say that it was a maybe unnecessary death, but a collateral damage is recognized, if not, hindi naman sinasadya eh. Kaya yung in one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Pero yung 4 na in-check na Mr. Chair- talagang pinatay ko. Sinadya ko talagang patayin. Mr. Chairman, Mr. President, is that a Admission, yes. admission that you Oo. killed them? Lumaban po sila? Or pinatay nyo silang walang laban? Sinabi ko sa kanila, Hindi, sir, Mr. President, pinatay nyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? hindi, lumalaban. So- Kasi pag rate, siyempre, agawan ng kung anong mapupulot nila, lumalaban, pero I would say that hindi naman lahat lumalaban na mayroong tit for tat. Meaning to say, kung may M16 yung police, may M16 sila. That would be an impossible scenario. Pero kung lumaban, pasensya tayo. Ako sinabi ko, no mayor ako, do not do it. Do not do it because I will kill you. Kung yung naabutan ko doon, kagaya ng 4 na inchik, talagang pinatay ko. 4 po ba yun or 6, Mr. President? 4 po ba yun or 6? Kasi a while ago you were saying 6 yun po. 4 lang. 4 lang po. So, pwede po na malaman kung sino po yung mga 4 na po yun. Ano pong pangalan po nila? Alam mo, sir, ang lolo ko Chinese. Baka nga yung isa siguro pinsan ko pa yung
Hindi ko alam, sir. Hindi ko talaga tinanong. Natawa naman ako doon, Mr. President. Kaya dito, ko, ang lolo ko Chinese eh. Lam ang lolo ko. On another topic, Mr. President. Si Garma po ay nagkaroon po siya ng affidavit. At sinabi po niya na meron pong double model na 3 levels of payments. Meron po siya sinasabi sa affidavit niya eh. Ang sabi niya, yung per suspect is killed. Ang binabayad daw po ay 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, ang sinasabi niya yung co-plan, yung pong planned na pinapan po yung planned operation. At yung third daw po ay yung pong refund ng operational expenses. Ito po ba sinasabi ni Colonel Garma na pag binabayad doon sa mga namamatay na 20,000 to 1 million, which, by the way, corroborated by the testimony of Tata and Andy, is true? Correct. So, ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan, o ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan, Mr. President, in some interviews you have mentioned that, and you have spoken about the reward system. And sinabi nyo, patay o buhay? Patay, better. Buhay, okay lang. Correct. Yes, so ibig po sabihin ay mas okay sa inyo kapag patay. Mas maganda kung patay, sir. And that's the reason why we are trying to encourage our citizens to kill all those addicts. No, not addicts. To kill the criminals. Not addicts because addicts are victims of the criminals running the drug syndicates. Mr. Mali yan, sir. Mali Mr. yan. Mr. Mali President, yung kasi there is a report na nagsalita po kayo noong July 1, 2016 that was covered by The Guardian. At sinabi niyo po dito, if you know of any addicts, go ahead and kill them yourself, as getting their parents to do it would be too painful. I am talking of the drug manufacturers and drug dealers. That is a... So mali po I to. don't know who wrote it. I am not bound by it. Huwag mong iano yan, sir. Hindi ko trabaho yan. Get it from my mouth. Because I was the man. Hindi, ano po to, Mr. President? Live, ano po to, interview po. Ano po to, Talagang video? sinabi ko, pero hindi tama yan. Nasa video po, Mr. President. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit mo patayin niya yung addict? Dali mo sa ospital. It's common sense. Ang polisiya po ng ating pong gobyerno, ng gobyerno nyo, yung pong neutralization. Illegal drug personalities nationwide, kailangan po siyang ma-neutralize. And as a matter of fact, ito po ay issued ng Memorandum Circular Number 16-2016. And according to General Gamboa, when I heard it in the Senate, sabi niya confidential po to. At nakakaalam lamang po ay yung mga commander. As a matter of fact, yung po sinabi niyo, commander, yung mga chief of PNP ng DDS. Bakit po siya naging confidential, Mr. President? Again, sir, what's the question? Bakit po kaya naging confidential yung pong utos na negation and neutralization of all those personalities sa illegal drugs? Standard yan, sir. That is standard. Hindi naman minano ng pulisya ng there is a directive. It is confidential. And if there is a list, it cannot be made public. Not even shown to anybody, pati sa yung mga... Kasi Mr. President, connected kung with the negation news. and neutralization, alam naman po natin, according nga kay Chairman Abante during our discussion, na ang meaning po ng negation ay patayin, neutralize, patayin. So, is there really an intent to hide this and make it confidential in order the lower ranks
ng ating No, kapulisan na hindi po malaman Wala yung inyong akong- kautusan? I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. Hindi ko, I will not deny it. At kung ako, mabalik ako pagka mayor, tublahin ko yun. And I want to make it clear, Mr. President, Mr. Chairman, that nung panahon po ng ating pong Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron po tayong 210,000 na mga kapulisan. And during that time, kung titignan mo yung mathematical computation, if ever na nagkaroon po tayo ng 20,000 na killed during that time, ay kung magkakaroon po tayo ng ratio na 1:1, ay sasabihin po natin that majority of the members of the PNP ay hindi naman po na-involved dito po sa war on drugs. Would you agree with me with that, Mr. President? Yes, sir. Mayroon kasi yung mga drug enforcement units lang siguro. Sila lang po yung na-involved. Not all policemen, any police department of a city or a province are dedicated to the drug operations. Meron talaga yung unit, sir, hindi lahat. There's the anti-smuggling, anti-narcotics, ganun, may especially ano. Thank you, Mr. President. Mr. Chairman, meron kayong nabanggit sa Guardian. Sa Guardian, noong pong July 1, 2016. At sinabi po ninyo dito, Mr. President, Mr. Chairman, during the campaign, you said 100,000 people would die in his crackdown. With so many dead bodies dumped in Manila Bay, that fish there would grow fat from feeding on them. And out of that 100,000 that you have mentioned, ang reported lamang po na namatay is ay almost 20,000 to 30,000. So, were you disappointed on this, Mr. Kulang. Kulang? Were you disappointed that it's only 20,000 to 30,000? Sir, kung pabalikin mo ako sana pagka-presidente, I will make up for the yung kulang na ano. Kawawa naman po yung mga pamilya, Mr. Well, Mr. President. Actually, marami po mga yeah, napatay na hindi po nabibigyan ng hustisya, and I think this is not a laughing matter, Mr. Chairman. This is my message, sir. Yes. Pagka pumasok ka sa droga, pumasok sa krimen, iyo yan. But- iyo yan. Yes, but Mr. President, you manifested. Yes. And they heard me say that do not do it because I will kill you. Yeah, but you manifested a while. Narinig nila Yes, yan, Mr. sir. I understand po. You manifested a while ago that those that were killed during the war on drugs were not all addicts and high value targets. Iyan ang Kaya hindi po nagmamatch yung that would be a matter of mathematical ano, sir. Hindi lahat talaga tama ka. okay. It could not be na lahat durugista or even connected with drugs. And because of this pronouncement niyo, Mr. President, because you have mentioned of the reward system, doon po sa nabasa ko sa news, and if I may, no, police were outsourcing extrajudicial killings to the same vigilante gang they accused of murder. Officials of the PNP, andyan po, kung mababasa po ninyo, coordinated with vigilantes, selected targets to credit for murders, and on occasion paid for assassinations in the name of the war against drugs. So in other words, Mr. Chairman, because of this war on drugs na pronouncement po ninyo, yung pong anti-drug vigilante group existed because of this tinatawag po nating outsourcing ng mga pulis. Like what happened, Mr. President, nung kami po ay nag-imbestiga dito na si Colonel Santi, who testified under oath and made an affidavit na sinasabi po niya na nag-hire po sila ng killer para po kay General Barayuga. At binayaran po nila ng 300,000 pesos. Will you agree with me, Mr. President, that General Barayuga
was a victim of extrajudicial killing? I'm sorry, sir. I'm not. Wala, hindi, wala talaga akong maisabi dyan. Hindi ko alam ano sinasabi mo. This happened, Mr. President, during your time. Yeah. But you don't know what happened to General Barayuga? Wala akong Mr. Chairman, kasi po, panahon po ninyo to, nung mamatay si General Barayuga, and it saddened us kung hindi po natin alam kung ano po nangyari doon sa kaso yun. Yan ang problema eh. Gusto ko rin malaman kasi it was during my time. I am as much interested as you. Kasi Mr. President, General po to, Pero yung utos ko, Opo. inaamin ko, na ano po. walang problema yan. Hindi nyo po ba inimbestigahan itong tungkol kay General Barayuga? Wala akong nakialam dyan, sir. Kindly wrap up. Kasi po, Mr. Yes, Mr. That is a personal, maybe, I do not. Kasi po si Wala akong na magpatay ng general. Kasi po ito pong si Colonel Hector Grijaldo na siya pong nag-aakusa sa amin that kami daw po ay pinuwersa namin siya, kinuors namin siya, hinaras po namin siya. Siya po ang chief of police ng Mandaluyong when this murder of General Grijaldo happened. General Barayuga happened. And that's the reason why we are asking about kung nalaman po ninyo itong kasong to, Mr. Wala, sir. Sino yan, sir? Sinong suspect? Well, according po kay Colonel Santi, ang suspect po ay si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. He mentioned in the affidavit that Colonel Leonardo called him. Kaya nga po, tinatanong po namin sa inyo kung nalalaman po niyo yung kaso niyo. I do not know. There should be cases by now. There should be a case filed by now. Kung ganun, lalo na general. So, anong ginagawa ng police pati military dyan? There should be more more active. Lalo na yung general. Okay po. Mr. Chairman, Mr. President, merong pronouncement sa Philippine Daily Inquirer written by Marlon Ramos, Robert Dehon, noong October 14, 2016. And De Lima called mother of all drug lords. Nakasulat po to at binabanggit po. Naniniwala po ba kayo that si Secretary De Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? According sa report ay mga tao po natin sa Malacanang Sino, si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with the statement of the former president that you are the mother of all drug lords? Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga. Initially, consummated illegal drug trading. Inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador De Lima ho yun noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords, the beloved drug trade queen.
ano pong nangyari dun sa mga nag-akusa sa akin, yung mga beloved convicts, nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano-ano mga sinabi nila, na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung kanilang mga akusasyon against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin na inimplement nung kanyang Secretary of Justice, si Vitaliano Aguirre. At meron pang mga ibang handlers na siyang mga kumausap dun sa mga nagtestigo against me. So that is absolutely false. That is a slanderous accusation against me. Thank you po. Mr. Chairman, Mr. President, meron po ako nabasa na news observer noong 2017. At ito po news article tungkol kay Las Cañas, who claims he was a former DDS leader and personally killed about 200 people. Sinabi niya po sa Senado, the squad was formed under the guise of an anti-crime unit within the Davao Police. He says, given the task of the team was, he says, given the task of eliminating hardened criminals and later political opponents and journalists critical of Duterte's rule. He alleged regularly took direct orders from sa inyo po about who to kill and how to dispose of the bodies. Las Cañas claims those shocking words, throw them in the ocean or in the quarry, bury them, make sure there are no traces of the bodies, were spoken by Duterte at one of the dozens of alleged meetings with the DDS. The police hit squad was paid based on the value of the targets, he says. So, Mr. President, ang tanong ko po, totoo po ba ang sinasabi ni Las Cañas? Gano'n nyo po ba katagal nakakilala ang taong ito? Storyteller yan, sir. Si Raulo. Pero matagal nyo na po siyang kilala. Pero, police, pero later on, maybe because sa karaming pinatay niya, hinabol siya ng mga kalag. What's kalag in Espiritu. ng espiritu ng pinatay niya. Medyo bungog ngayon. May 3 dekada nga po ba siya na nagsilbi sa inyo? Kasi binabanggit niya dito, in his more than 3 decades of service, admitted that he was blindly loyal to the cause and saw his work as a noble form of public service. Mr. President, for a while, we were risking our lives for the welfare of the majority of the people. I felt that I was serving the country for the greater good. Yun po yung kanyang parang naramdaman nung ipinaglalaban niya yung 200 people na kanyang pinatay dahil naniniwala po siya sa nobility nung kanyang sinasabi po ninyo na this is being done because of public service. I am now, Yes, sir. may hero complex yung buang na yan. Sino man maniwala ka na istorya na gano'n? Meron pa po siya sinasabi, Mr. President. Ito, last na po to, na sinasabi niya. He tells one particular incident. No? Medyo worrisome po ako talaga dito because meron po yung binabagyan against this. That has given him nightmares for years. In 1996, Las Cañas and his team were ordered to kill an alleged criminal, his pregnant wife, and his 4-year-old son, who were all in the same vehicle at the same time. I attempted to rescue the 4-year-old boy. Las Cañas claim. But according to our team leader, since the boy had seen our faces, he could recognize us in years from now and identify us. It was on the personal order of Duterte, he claims, that they disposed of the family. Mayor Rudy approved the recommendation of our task force commander in front of us to erase, meaning to kill everyone. That was his specific order.
that he okay with it, provided it would be clean. Sir, medyo matas-taas ito lang, ano ko, sir. When I was a fiscal, kukunti lang yung sweldo, and I got married, may asawa ako, got pregnant, nanganak ako. So, short yung income ko. Nagturo ho ako to augment my income sa Police Academy sa Davao City for about almost 7 years while I was a prosecutor. Wala akong tinuro na ganun sa kanila. By the book, at hindi naman ako gabong hipokrito na magsabi sa kanila, ito ang gawin mo, tapos pagdating doon, sabihin ko sa kanila na iba ang gawin. That's a very complex thing to do kung ako ang tinutukoy mo sa pangyayari nga. I cannot imagine myself of teaching criminal law sa Police Academy doon. Pagkatapos, iba ang sabihin ko sa kanila sa likod. How? Mr. President, if I may, no? Sinabi rin po ni Las Cañas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang Lord of all drug lords. I cannot. Ikaw, alam mo man ako, sir. Papabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n. Pero Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung gano'n ako. Sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yeah, yes. We're just I trying was to... just no, emphasizing Mr. President, the we're just point asking na That to clarify alam your ng statements. pulis, alam ng lahat ng tao ng Pilipinas, mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung ganun ako katurpe. Hindi, sinasabi That's your lang po last namin, question, Mr. President, Congressman kung Fernandez. kayo po yung Lord of all drug lords na sinasabi po ni Arturo Las Cañas. Yung po ang tinatanong ko. Mr. President, okay. Lastly, Mr. President. That's your last Yes, question. Again, last na po to. Congressman Dan Fernandez. Mr. President, meron po kayo